Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo? Pag-usapan po natin itong mainit-init pa na usapin ngayon sa internet. Sapagkat sinasabi nga po na si Harry Roque, ayon po sa balita po na ito ay hindi na mahagilap. Lahat po yan ay matapos ipa-cite in contempt. Lahat po yan pag-uusapan natin sa video po na ito ha. Kung di ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So yun na nga, let's go! So yun na mga tol, hindi natin pagtatagalin to, i-play na po natin yung video, yung balita patungkol po dito. Hindi na mahagilap ng mga taga-kamara si Attorney Harry Roque matapos muling ipasite in contempt sa pagdinig ng Quad Committee kahapon. Sinubukan siyang puntahan ng mga otoridad sa kanyang opisina pero wala silang napala. Nasa front na ng balitang yan si Marian Enriquez. Ang nangyayari dito sa Quad. Humarap pa sa mga taga-media via video conference kahapon si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque matapos umabsent at ipasite in contempt ng House Quad Committee. Bigo kasi siyang isumite ang mga pinasabpinang dokumento kaugnay sa investigasyon sa illegal na pogo. Pero kanina hindi na siya mahagilap ng hahainan na dapat ng arrest order ng Kamara. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sinubukang puntahan ng mga tauhan ng Kamara si Roque sa kanyang opisina pero wala raw ang abogado. It was already served sa law firm niya, no? Pero wala siya cannot be located. So, in-inform na rin yung mga law enforcement agencies to look for him and serve the order. Una nang sinabi kahapon ni Roque na hindi na siya dadalo sa pagdinig ng Quadcom pero binatikos siya ng komite sa pagtawag niya sa Quadcom na kangaroo court at witch hunt lang daw ang ginagawa. Dahil mabait pa nga kami sa kanya. Binigyan lang pa siya ng isang araw. Kinuplay pa niya yung one day na yan. The fact remains that he is a material witness or a material resource person in this investigation because overwhelming circumstantial evidence has been established of his links between Attorney Roque and Lucky South 99 who operates an illegal pogo. Bukod sa issue kay Roque, umaasa rin daw ang Quadcom na hindi pagbibigyan ng Korte Suprema ang petisyon ni Cassandra Leong na payagan siyang wag dumalo sa hearing. Well, I hope the Supreme Court denies that. No? Kasi paano natin malalaman ng katotohanan? Sino pang hahabulin natin? Hindi naman natin mahabol yung mga Chinese. Ang nakikitang mukha nitong pogo na ito ay si Cassandra Ong and si Alice Go. So we should continue our investigation sa kanila. Hanggang katapusan lang ng Setyembre ang sesyon ng Kongreso pero tinitignan na raw kung magpapatuloy ang pagdinig ng Quad Committee kahit pa mag-break ang Kamara sa Oktubre. Naging emosyonal naman sa pagdinig kahapon ng dating CIDG officer at former PCSO General Manager na si Royina Garma nang ipakontempt din ng komite dahil sa pag-iwas daw sa mga tanong. Isa siya sa nadadawit sa pagpatay sa 3 Chinese drug convicts sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016 pero nagmakaawa siya sa mga mambabatas na wag ikulong. I have a daughter waiting for me who attempted to kill herself 3 times. I cannot leave her. Mr. Chair, she's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. Now, I will answer all your questions, Mr. Chair. Pwede pa naman daw maghain ng motion for reconsideration si Garma. Pero sa ngayon, sa detention facility muna ng Kamara ang bagsak niya. Maaari rin daw bawiin ang contempt order kay Garma kung mag-uumpisa na itong makipag-cooperate at sumagot sa mga mambabatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Alright mga tol, so yun po yun napansin ko lang, nandito na pala si Jiggy Manikad po ito. Tama po ba ako? Nasa TV5 na pala siya. Okay, so kapatid, Jiggy Manikad po. Tama, Jiggy Manikad. Okay. So yan nga mga tol, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung pagka hindi mahagilap ni Harry Roque, no? Ako nag-iisip ako kung ano ibig sabihin ng ganito niya, no? Yung gumaganon-ganon po siya.
Hindi, ako, I have nothing against with this man, Harry Roque. Pero, ibig sabihin ng ganyan, diba? Laban lang. So, ang sakit kasi sa ulo, hindi ko maisip kung ano bang pinaglalaban ng mga tao nowadays, no? Hindi ko maisip kasi 'di ba sabi po dito sa balita ay hinahanap na siya ng mga otoridad matapos ipa-contempt ng Quad Committee ng Kamara. Merong nilalayon yung komite na makita sa kanyang mga dokumento. Sabi, disclaimer lang, kung ano lang yung pagkaunawa ko dito, iba-iba po yung pwede ninyo makita dito sa video po na ito. Pero ang pinaka-official po dyan na balita, ito pong nasa News 5. Play po natin, mayroong pinapasubmit. Bigo kasi siyang isumite ang mga pinasabpinang dokumento kaugnay sa investigasyon sa illegal na pogo. Pero kanina, hindi na siya mahagilap ng hindi maipakita yung hinihingi sa kanya mga dokumento, no? Kaugnay sa investigasyon sa contempt ng House Quad Committee. Bigo kasi siyang isumite ang mga pinasabpinang dokumento kaugnay sa investigasyon sa illegal na pogo. Pero kanina, hindi na siya mahagilap ng hahainan na dapat ng arrest order ng Kamara. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sinubukang puntahan ng mga tauhan ng Kamara si Roque sa kanyang opisina pero wala raw ang abogado. Okay, hindi na po siya makita. So, ang point natin dito, hindi naman talaga, wala pa tayong alam kung ano pang mga talagang nangyayari dito Pero 'di ba, dahil nga nalilink po siya ngayon, question po siya ngayon ng kalagayan niya patungkol dito sa Pogo na napakasama po ng ginawa. Pakasama po ng ginawa sa sangkatauhan, 'di ba? Ibang mga lahi dito ginawa sa bansa po natin yung mga krimen. Kaya po itong mga nalilink po dito mahalaga po, hindi kaagad hatulan pero wag panigan. Tignan po natin kung ano yung katotohanan at kagaya po niyan may hinahanap sa kanyang mga dokumento at hindi po niya ito maipakita. Ito ba'y pagpapakita na siya ba talaga ay may kinalaman sa sinasabing Pogo? So kung tayong mag-isip yan sa bagay na yan, pero ang katotohanan ay katotohanan na lalabas, hindi talaga magtatagal makikita rin yan. So ngayon, walang pwedeng matol sa kanya pero kailangan niyang ipakita, i-prove, patunayan, ipakita sa mga tao na siya'y inosente sa mga usapin po na ito. Pero hindi na siya mahagilap ngayon, nagtatago siya. Whatever reason na meron po siya, wala na po tayong alam doon, pero meron na siyang iniiwasan. Meron na siyang ayaw sagutin o meron na siyang hindi kayang patunayan. At least for me, yun yung nakikita ko po dito. Basta tayong kaunti sa mga comments dito. Sabi po dito, General Torres waving, located na heartbeat mo, Tokita. Okay, so parang nangyayari, parang Kibuloy, ano na naman to, mission, no? Hagilapin na naman. Bunker ba to? Bunker? Sa bunker naman? So, hindi natin alam, no? Wala pong nakakaalam. Basta may nagtatago na ngayon, no? Hinahanap na. Ayun, kung talagang nagtatago siya, hindi na siya mahagilap. Ibig sabihin, baka nagtatago na nga talaga. Maging ganyan po sitwasyon yan. Sabi dito ni Alfred Alvarez, 4336. Arrest please. Bakit si Senator Laila de Lima inaresto mismo sa Senado pero matapang na sumama sa mga otoridad? Bakit sila pangitang may anomalya nagmamatigas? Aba, hindi pwede yan. Guilty kaya ayaw pumunta. Sabi po dito ni Alfredo Alvarez. Hintayin pa tayo sa mga comments dito. Kung hindi guilty, hindi magtatago, sabi ni Quick Ben. Pag tropang Duterte, ganyan ang strategy nila. Susunod na magtago ay si Bato. Nagtatapang-tapangan ngayon pero kung lumabas ng ICC warrant ay hindi na rin mahagilap. Okay, yan po yung comment ni Bert Ken in. Wala po tayong masasabi, may daragdag, may babaw sa kanyang comment. Yan po komento niya. Okay, sabi yung isa dito ni Busangot, pangat naman ng username nito. Next ni Bato si Digong na, sabi. Okay, may sumasagot sa kanila, mga bangag daw, bangag. Pro Duterte versus Pro Marcos na yata itong mga komento dito, pero I think dito neutral naman tong kay Bert Ken. Yung sabi ay siguro hindi siya neutral kasi against siya sa Duterte. It's either kakamping siya or pro BBM. Okay. Gayun pa man, makikita natin sa comment section, talagang
sa darating po na eleksyon, hindi natin alam, mainit po ang labanan talaga dito kasi malalaking pangalan ang partido ay may mga nangyayari sa kanila ngayon. Okay, patuloy po tayo magpasa. Nasa parlor lang yan, nagpapareband, sabi ni Harvey D. Okay, medyo joking tayo dito sa comment niya. Huwag kang magtago, Harry Roque, nandyan pa si General Torre, sabi ni Raymond. Okay, talagang sumisikat po si Harry Roque tuloy, si General Torre ay siya po ay isa sa mga kumilos para madakip si Kibuloy na naging pugante po, no? Okay, so siguro hanggang dito lang po muna ang ating mga binasa po ngayon. Ikaw, anong masasabi mo sa balita po na ito na hindi na mahagilap si Harry Roque? Tingin ninyo, meron ba tong pagkahalintulad sa nangyari po kay Kibuloy? May connection kaya talaga siya sa Pogo? Ano ba talaga ang katotohanan? Talaga bang kailangan niya magtago kung talagang nagtatago po siya? Anong masasabi mo? Anything, comment down below. Pag-usapan natin sa ibabayan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So yun na nga, see ya ulit sa susunod na video.